Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nakuha nga dito ni Annalyn ang cellphone dito ni Zoe, ay agad naman ang hiram ito ng cellphone kay Joy at tinawagan niya ito. Ang hindi inaasahan dito ni Zoe ay nasa likod pala nito itong si Doc Ray at narinig naman ang kanilang pinag-uusapan na tinawagan dito ni Zoe ang kanyang ina. Nang hindi nga makontak dito ni Zoe ay agad naman tinawagan niya itong si Carlos at nalaman na nga dito ni Doc Ray na nakipagsabuatan nga itong si Zoe at sangkot siya sa pagkakawala dito ni Lolo Pepe. Kaya naman tutulong itong si Doc Ray upang mahanap nila kung saan nga itong si Lolo Pepe na dinala dito ni Moira. At agad naman napatawag itong si Moira sa cellphone dito ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na wala pala dito kay Zoe dahil hawak nga ito ni Annalyn. At nung tumawag nga ito ay nakita naman dito ni Annalyn na si Moira ang tumawag. Agad niya itong sinagot at agad naman sinabi dito ni Moira na kailangan daw nitong pumunta doon ni Zoe upang mapag-usapan nila kung ano ang gagawin dito sa kanyang Lolo Pepe. Kaya naman nagulat itong si Annalyn dahil kumpirmado na kasabwat nga itong si Zoe. Samantalang agad rin namang inutusan dito ni Moira itong si Dax at ang isa pa nitong kasama. Napuntahan nga ang bahay dito ni Lynette upang takutin at saktan. Kaya naman sabi dito ni Moira na sisiguraduhin na hindi nga sila sumabit dahil kapag sumabit daw ang mga ito ay si Moira ang tatapos sa kanila. Agad naman nagtalo itong si Lolo Pepe at si Moira. At agad naman sinabi dito ni Moira na hindi na nga daw makakatakas pa itong si Lolo Pepe. Ngunit sinabi at matapang itong si Lolo Pepe at sinabi niya na sasaktan niya kung sino man ang may kaugnayan dito kay Moira. Sinabi rin naman dito ni Moira na hindi niya masasaktan ang kanyang anak na si Zoe. Ngunit naninigurado nga itong si Lolo Pepe na masasaktan niya ito dahil hindi naman niya ito apo. Samantalang doon naman sa bahay dito ni Lynette ay nagpunta nga doon itong si Chang Susan at Josa habang kumukuha nga ito ng pagkain. At sinasabi na nga dito ni Chang Susan na puntahan na nga dito ni Lynette ang kanyang anak na si Annalyn dahil baka ay pinagtulungan na ito ni Moira at ni Zoe. Agad naman sinabi dito ni Lynette na magpaalam na muna siya dito kay Carlos. Kaya naman pagtawag dito ni Lynette ay nagalit naman itong si Carlos dahil nalaman dito na pumunta itong si Annalyn sa Apex at maghahanap nga ng ebidensya laban kay Zoe. Kaya naman galit itong si Carlos at sinabi niya na ipinapahamak nga niya ang kanyang kapatid na si Zoe na wala naman daw itong sapat na ebidensya. Kaya naman sinabi ni Carlos paano nga daw kung magkakaanak silang dalawa at magiging hadlang nga daw itong si Annalyn. Agad din naman ipinagtanggol dito ni Lynette ang kanyang anak at sinabi niya na mabait naman daw ang kanyang anak na si Annalyn at hindi naman niya ipapahamak ang kanyang kapatid lalo na't wala itong ginagawang masama. At agad naman sinabi rin dito ni Lynette na anong problema at bakit niya ipinagtanggol itong si Zoe. Kaya dito na nga nagtataka itong si Lynette. At agad din naman na narinig ni Carlos na itong si Chang Susan ay nagsalita. Hindi nagustuhan ni Carlos ang sinabi dito ni Chang Susan. At agad naman nagalit si Carlos dahil hindi daw nagpaalam itong si Lynette. Ngunit pamamahay niya rin ito dahil nga kasal silang dalawa. Kaya naman minasama na dito ni Chang Susan ang pagpaparinig dito ni Lynette na pagod na daw ito at gusto na nito magpahinga. Kaya sinabi dito ni Chang Susan kung pinapalayas na ba siya nito. Kaya hindi masabi-sabi ni Lynette na sinasabi lamang ito dahil kagustuhan dito ni Carlos na umalis na nga sila doon. Kaya ang hindi inaasahan ay may panganib na darating dito sa bahay ni Lynette at ngayon ay nag-iisa lamang ito. Kaya ito ang dapat nating aabangan. Makaligtas nga ba itong si Lynette sa kapahamakan? Kaya dito lamang sa Abot Kamay.